Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Infinix device guys, no. Yan. So yung issue guys ng phone device naman na ito guys ay umiinit daw dito guys yung motherboard guys ng phone device nito dito guys sa taas guys banda guys, no. Yan, kapag china-charge siya guys, no, umiinit siya. So kapag hindi naman siya guys china-charge, hindi naman siya umiinit guys, no. Yan. So pansin ko dito, hindi naman siyang masyadong mainit. So try natin guys i-charge guys, no, kapag mag-init guys yung motherboard yan dito banda guys. Dito guys, yan. So dito daw guys kapag i-charge sobrang init dito guys, no. Yan. So try natin i-charge guys, no. So try natin kapag mag-init siya. Yan. So walang pumapasok, yan. Meron nang pumapasok na ampere. So ayan siya guys, no. So bantayan natin guys yung pag-init guys ng likod niya guys, no. Yan. So hindi pa naman siya masyadong mainit. Yan. So tagalan natin guys, mga ilang seconds. So katamtaman pa lang yung init niya guys, no. So ayan siya guys, no. So uminit siya dito banda guys. So parang dito banda guys, no. So sabi guys motherboard guys yung uminit dito. So pagkaalam ko kasi guys kapag uminit guys yung motherboard, kapag hindi nilagyan guys ng thermal paste guys, no. Kapag matapos siya i-revolve siya guys, no, yung motherboard niya or yung CPU niya. So kapag nakalimutan yan, iinit talaga siya guys, no. Kapag nakalimutan lagyan guys ng thermal paste guys. Yan. So, sobrang init na siya guys. Sobrang init na siya guys, no. So tanggalin natin guys. Yan. Sobrang init pa rin talaga guys. So ang gagawin natin guys, bubuksan natin guys, no, para sure tayo. So titest natin guys yung motherboard niya, baka meron siyang leak or merong shorted guys yung motherboard nito guys, no. Yan, so para mabuksan natin, tanggalin natin dito guys yung centre niya. Sunod natin dito guys ay pwede tayong gumamit guys ng pang opening tools natin para mabuksan natin guys yung phone device nito guys. So sa akin guys ay prepare ko guys ay gamitin guys yung kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan gamit guys yung kuko guys. So simulan natin. So dandahan natin guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys. Yan, dito guys sa likod niya. So dandahan natin. So suporta lang guys sa fingerprint sensor niya guys. Yan. Baka maputol guys yung FPC connector niya guys, no, o yung flexible printed circuit nito guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, so ito guys yung loob guys ng Infinix device na ito. Yan. So konti na lang guys yung init niya. So kapag china-charge talaga siya guys, no, umiinit talaga siya guys. Yan. So katamtaman na lang guys yung init niya. So buksan natin guys, no. So tanggalin natin guys yung mga bolts niya. So yun siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin dito guys, unahin natin tanggalin natin ito guys yung basic connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. So yun siya guys, no. So tabi natin. So tabi natin guys yung fingerprint sensor niya guys. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung cover nito para ma-check natin guys yung motherboard nito guys. So meron pa pala siya ditong isang bolts guys, no. Dito guys banda guys sa fingerprint sensor niya guys. So tanggalin natin guys yung cover niya. Yan. So direct na natin i-shutdown guys, no. So tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. So tanggalin natin yan. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin, titest natin ito guys, no, kung mayroong shorted guys yung motherboard nito guys. Yan. So nag-red siya dito guys. So nabasa ito. So hindi naman masyadong nabasa guys, no, parang moist lang ito guys. Yan, kapag nag-red kasi ito guys, ibig sabihin guys ay napasukan guys ng tubig guys, no, or naabot guys ng tubig guys. So dapat guys ito guys ay white guys, no. So nag-red siya, ibig sabihin guys ay
pwedeng moist lang ito guys, no, kasi hindi siya gaano kapula guys. Kapag pula ito guys, pulang-pula ito guys yung white na ito guys, possible guys na napasukan guys ng tubig guys, no, or ng moist guys. So ito pa naman guys ay buhay pa naman guys yung board niya guys, no. Ang problema lang naman dito guys ay umiinit siya guys. Yan. So dito guys ay magsisit tayo dito guys sa analog tester natin guys ng times 1 150 mA with continuity. So magti-test tayo dito. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys. So yung negative, ito guys yung ilagay natin sa ground niya. Tapos itong positive sa positive tayo. So positive sa positive tayo. So dapat papalo ito guys, no. So kung makita nyo guys, no, pumapalo siya guys. Yan. So makita nyo guys yung analog tester natin, pumapalo. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, ay dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So makita nyo guys, hindi siya pumalo guys. Yan. So ibig sabihin guys ay good board guys yung motherboard nito guys, no. So walang leak guys or walang shorted guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So ngayon guys ay check natin ulit. So possible guys na pwedeng nangyari dito guys ay dito lang guys sa panglabas niya guys, no. Kasi good board naman guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. So balik natin. Balik natin guys yung FPC connector guys ng battery niya. Tapos charge natin ulit guys, no. So check natin kapag mag-init pa rin siya guys. Yan. So pumapasok na guys ng amperahe sa dito guys sa battery niya. Yan. So check natin guys, no. Kapag init guys yung motherboard niya. So sobrang init kasi siya guys, no. Parang nilalagnat ganon. Sobra pa doon yung init niya kapag kanina nung china-charge natin. So dito siya banda uminit guys, no. Yan. Dito siya banda uminit. Dito guys, no. Yan. So dito siya banda. So bantayan natin guys, no. So kapain natin. So hindi na siya masyadong mainit guys, no. Yan. So okay naman siya. So antayin natin mga ilang seconds. So pumapasok yan siya guys yung amperahe niya. So pakita natin. Yan. So meron siyang 1.5 amperahe guys, no. So antayin natin guys. So hindi siya gaano kainit guys, no. So nawala guys yung init niya dito guys. Kanina kasi guys ay saglit lang natin na charge ay dito guys uminit siya dito banda guys, no. So ngayon guys ay hindi na siya uminit. Yan. So kung makita nyo guys. So antayin pa natin guys mga ilang seconds. So check natin. So wala na siya guys, no. So hindi na siya uminit. So possible guys na nasa labas guys yung issue nito guys, no. So possible guys yung issue nito guys yung fingerprint sensor na ito guys, no. So possible guys na merong ano dito guys, no, shorted guys sa mga resistor at capacitor dito guys, no. So ano natin? Zoom natin guys. So possible guys na meron lang ditong ano guys, no. Merong nag-shorted dito guys na mga capacitor guys, no, or resistor dito guys banda guys, napisa niya guys, no. Yan. So subukan natin guys, no, ang gagawin natin, ibalik natin ito. Subukan natin kapag mag-init siya. So tanggalin muna natin guys yung charger nito. So tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery niya. Yan, tapos i-install natin guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Yan, tapos balik natin guys yung IPC connector guys ng battery niya guys. Focus natin guys. Yan. So subukan natin guys, no. Kapag ito guys uminit dito guys banda, ibig sabihin guys ay shorted guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So check natin. Yan. So check natin guys yung amperahe niya.
So antayin natin guys, no. So subukan natin, kakapain natin guys kapag merong uminit pa rin. Kapag mag-init siya. Yan. So medyo uminit siya guys, no. Yan. So uminit siya dito guys banda, ibig sabihin guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Shorty dito guys yung fingerprint sensor niya. Yan. Sobrang init talaga siya guys, no. Yan. So uminit siya talaga dito siya banda kanina guys, no. So akala nila guys sa motherboard guys, no. Pero dito lang guys fingerprint sensor guys. So tanggalin natin guys, sobrang init. Tanggalin natin guys yung charger niya. So yung may shorty dito guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So wala sa motherboard niya guys, kasi yung sa motherboard niya guys ay na-check na rin natin guys, no. So normal naman guys yung motherboard niya, walang leak or walang shorted guys, no. So ito lang siya guys yung salarin na ito guys, no. Kaya uminit guys yung phone device nito guys. So possible guys shorted dito. So ito guys, pwede nyo itong papalitan guys, no. Yan, sumura na naman ito guys kapag bibilin. Or kung meron kayong stock guys na ganito galing sa ibang phone device ay pwede nyo siyang palitan guys, no. So ito guys, pwede pa naman natin i-repair nito. Tatanggalin na natin guys yung mga resistor at capacitor dito guys na shorted guys, no. Problema lang guys ay sobrang liit nito guys ng mga pisa nito guys, no. Yan. So meron yung ditong nag-shorted guys na components guys, no. Yan. So dapat matanggal natin dito guys yung isang component guys na nag-shorted guys, no. Yan. So possible kasi guys na nag-init guys yung phone device natin kapag walang mga thermal paste guys, no. Dito guys sa likod guys ng motherboard niya. So minsan naman guys ay uminit kasi nag-shorted guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So basta guys kapag merong phone device kayo guys na yung fingerprint ay sa likod guys, tapos kapag i-charge nyo uminit, possible guys na fingerprint guys yung tama guys ng phone device nyo guys, no. Kaya uminit siya guys. Yan. So gagawin na lang natin dito, ibabalik na natin ito, pero hindi na natin install guys, no, yung fingerprint sensor na ito guys. So hindi naman gaano ito ka-importante guys may-ari guys, no. Yan. So sinabi ko na rin sa kanya na ito guys yung uminit guys, no. O sabihan na lang natin guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung uminit sa ating phone device guys. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.